Assalamualaikum, magandang araw everyone. Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. So mga sisi, nandito pala ako sa rooftop. Ayan, tapos kami ni Mister ay kumain na rin ng breakfast. Dito lang muna kami sa labas mga sisi. Galing po kami naghatid ng anak namin sa school. At dumaan lang kami dito saglit. Bago po na cafeteria po dito. Presko po yung parata nila. Masarap po yung lasa. Tapos, nung nauwi na ako mga sisi, ay daily routine. Si Mister ay natulog ulit kasi maaga pa mga sisi. So, ito po ang mga labahin ko. At habang naglilinis ay minaano ko muna itong mga sisi. Ito po ang pinatahi ng aking customer. Kailangan ko po itong ibabad. Ganyan po talaga mga sisi kapag ang tela po ay lawn or cotton. Kailangan po talaga natin ibabad bago ko po ito tatabasin at tatahiin. So, ito po ang tambak ng aking mga labahin, mga sisi. So, habang nakasalang iyan sa washing machine, ay ito, gagawa ako ng iba kong mga gawain dito sa bahay. So, ito pala mga sisi, ino-open ko po yung bintana kasi nga para mag-crossing yung hangin sa collar. At mag-12 na pala, so kailangan kong maligo kasi 12:30 kukunin ko yung anak ko. Ayan mga sisi, tapos na akong maligo. At ito pala yung dupata mga sisi, mahaba po ito. Iba po ang sukat niya sa hijab. Kaya ito po ang ginagawa namin kapag sinusuot namin yung dupata kapag lalabas kami ng bahay. So ganito lang ang ginagawa ko mga sisi para matabunan talaga ang aking katawan papunta doon. Kukunin ko na po yung anak ko sa school kasi 12:30 ang kanilang labas ngayon dahil exam po. Tapos, next week na po ang kanilang last ng kanilang klase kasi bakasyon na mga sisi. Tama. End of the class na po sa taong ito. At mag-open ulit is August. So, ngayon ay pupunta ako. So, medyo mainit mga sisi at medyo hindi masyadong traffic ngayon. Ganito talaga mga sisi. Ang gamit po ng dupata talaga ay pwede mo siyang itabon sa mukha mo lalo na napakasakit ng init. At kapag chipon na dupata, makikita mo naman yung labas. Oo, kapag chipon kasi manipis lang siya. Pero nakakatulong siyang maprotektahan yung balat mo sa init. Alam nyo na, summer ngayon at napakatirik na ang init. Ang sakit talaga ng init ng ng araw mga sisi. So, may ina din at anak na naglalakad. Ayan. Ayan, schoolmate yan ng anak ko. So, dito, palayaw tinatingnan tong bahay na ito. Dati is ka-construction lang, ngayon ay patapos na. So, marami na ring mga magulang ang kumukuha ng kanilang mga anak doon sa unahan. So, heto ako. Ayan, napakainit. So, kailangan nating tabunan yung mukha natin. So, nandito na ako sa gate mga sisi. Napaka-stricto po talaga dito. Kasi may 3 pong gwardiya dito mga sisi. Tapos, kilala mo na ang mga tao dito at kilala ka na din. Bago mo kukunin yung anak mo, ay ano talaga yan ang tagabantay nila. Hindi pwede lumabas yung bata kung hindi ka nila kilala. Nagustuhan ko sa paralan na ito mga sisi kasi yung lalaki at babae ay hindi talaga yan magkasama sa isang school. Ayan. So, ayun mga sisi, dumating na ako sa bahay. At ang school pala na ito, yung anak ko ay naghintay lang siya sa sa loob. Umupo siya doon kasi ang init nga. Pinahintay ko para kunin niya yung itong lemongrass ko. Kasi yung malunggay ko mga sisi ay para siyang kinakain ng mga insekto. Ito namang lemongrass ay napaka-importante po talaga ito sa mga sabaw-sabaw mga sisi. Ayan po kinakain siya ng mga insekto. So bukas ay puputulin ko na naman ito para magsibol siya. At sabi ni Mister, putulan ito ng mga branches tapos sprayhan namin ng pangpatay ng insekto para pag tumubo siya wala nang kumakain ng insekto. Magsabaw pa naman ako ng manok ngayon kaya ang hirap talaga pumili. Kailangan talagang sungkitin doon sa pinaka-tuktok talaga. Ayan kinakain talaga siya. Yung mga insekto hindi ko nakikita pero
mostly sa mga dahon ay nauubos niya talaga mga sisi. Kaya hindi ko alam kung dahil ba ito sa init or anong dahilan nito. Napaka-healthy nito noong after ng nag-winter kasi tumutubo siya, napaka-presko. Ngayon, kinakain ng mga insekto. Tapos, nauna na yung anak ko. Oo, nauna na siya sa taas kasi nauuhaw siya. Pinadala ko yung malunggay ko at tanglad. Ayan. So, ito palang anak ko mga sisi. Maaga yung gigising kasi pupunta ng school. Tapos, exam niya ngayon. Tapos, after 2 hours, darating yung tuition niya, yung tutor niya. So, ito yung aking tanglad at ang aking malunggay. So, ito lang ang malagay ko sa aking sabaw ngayon mga sisi. Kaya, dito talaga sa bahay mga sisi, napaka-importante talaga. Kung kayo po ay may kaduwaya or may asawa kayo, mas maganda talaga na may sarili kayong pwesto. Kagaya ko, nagbukod kami dito sa taas. Si Mr. talaga, binigay niya talaga sa akin yung rights ko na magbukod. Noong una po kasi mga sisi ay para pang nagsama kami sa isang bahay na ano lang, ang pagitan namin is dingding lang. So, kaya nag-transfer po kami ng bahay para mayroon po akong sarili kong kusina at sarili kong pwesto. Kasi may tahi anak ko kasi mga sisi, kaya napaka-importante sa akin na may privacy, lalo na kung may mga customer akong pupunta sa bahay mga sisi. Yung susukatan ko, ganun ba? Para hindi sila madisturbo din yung unang pamilya ng asawa ko. Ano lang naman kami dito sa bahay mga sisi, 6 lang kami. Sa baba po ay 3 sila, tapos sa taas ay kami din 3, anak ko, asawa ko at ako. Tapos sa baba po ang unang asawa at yung anak niya at ang katulong. Oo, may katulong silang stay in, mayroon din silang stay out na tagalinis. Oo, tagalinis dito. So ito na pala yung sabaw kong mga sisi, native chicken po ito. Dito kasi kapag sabaw ang gamitin mo ay native po ang ipaluto ni Mister. Oo, tapos habang tapos ko nang magluto ay sasampay ko na itong nilabahan ko. Kaya multitasking talaga tayo bilang asawa dito sa Pakistan. Kahit man sa Pilipinas, ganito talaga kapag full-time mother ka. Kaso, namamanage ko na yung oras ko. Pagkatapos namin mag-lunch mga sisi, pagkatapos kong maghugas ng pinggan, ay free na po ako niya na magtahi. Oo, magtahi na ako niyan till gabi. Tapos, after ng dinner namin, magtahi pa ako ng konti. Kasi ang mga tao dito matagal matutulog mga sisi. Pero yung anak ko, pinapauna ko yan matulog. Si Mister matagal yang matulog. At minsan ay maaga rin akong minto magtahi para maaga din akong gumising. Nasa akin iyan kung mayroon akong schedule ng delivery. Pag may schedule ako na delivery, ay tinatapos ko talaga iyan sa schedule ng oras. Lalo na kung gagamitin ng aking customer. So, kailangan talaga i-manage ang oras. Kaya dito talaga kapag sinampay ko ito sa taas, kukunin ko ito sa gabi. Ang mga tao kasi dito mga sisi, lalo na mga lokal, kapag sinampay nila iyan, saka na nila kukunin iyan kinabukasan or after tomorrow. Yan ang napapansin ko dito. Oo, dito sa mga kapitbahay ko. At para bang minsan din isasampay nila kapag umuulan, kinukuha nila at isasampay nila sa mga sofa-sofa, sa mga gilid-gilid, ganun ba. Ayaw ko ng ganyan mga sisi, kaya nagpalagay ako ng sampayan sa kwarto. Doon sa guest room, doon ko nilagay yung sampayan. Kasi minsan umuulan mga sisi, so doon ko isasampay iyan. Ganito lang po talaga ang routine kapag nasa bahay ka mga sisi. Nasa atin iyan kung paano tayo dumiskarte na magkaroon tayo ng sariling pera. Maganda kasi kapag mayroon tayong sariling pera mga sisi, kahit provide pa ng asawa natin yung mga pangangailangan sa bahay, yung mga bills ng kuryente, tubig, mga sa grocery at pangangailangan natin, mas maganda talaga na may sarili tayong kita. Para sa akin, na mas maganda talaga na may sarili akong kita. Na mayroon naman kasing iba na kontento lang sila. Ako kasi, ayaw ko kasi palagi akong humihingi. Gusto ko kapag mayroon akong mga ibang mga bagay na
anuhin, bibilhin ay minsan gusto ko rin na ako lang. Tapos bumili pala si Mister nitong watermelon. Sabi niya, galing kasi siya sa grocery store. Sabi niya, 30 rupees lang daw ang kilo nito. Kaya bumili siya ng mga 7 kilo. Oo, isang watermelon 7 kilo siya mga sisi. Matamis naman siya pero masyadong makapal yung ano niya, balat niya. Hindi katulad sa ibang mga watermelon. Kapag season na kasi ng mga prutas, yan po talaga ang palaging pinibili ni Mister para kumakain ng prutas everyday. Nakasanayan na kasi sa mga tao dito, mga sisi, na kumakain talaga sila ng prutas everyday. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, parang nasanay na rin ako, bumibili na rin ako. Pero dito kasi maramihan yung bibilhin ng mga prutas. Doon sa atin ay bibili lang ako ng 1 kilo, isang mangga, ganon, 1 kilong mangga, tapos bili ka ng watermelon, 10 piso, isang hiwa. Dito paramihan kasi mura lang talaga. Ito talaga ang mga pagkain dito pag nandito ka sa Pakistan. Mga gulay, mga beans, mga prutas, ganon talaga. Tapos may mga karne. Sa atin kasi sa tuyo at noodles ay okay na. Nung umuwi ako ng Pilipinas mga sisi, tumaba talaga ako. Kasi tinodo ko yung pagkain ng mga tuyo, mga noodles, mga soft drinks. Para bang nauhaw ako sa mga pagkain doon sa atin. Kaya nung bumalik ako dito, nagbawas ulit ako ng timbang. So ngayon para mga sisi ay galing akong nagdasal. So kaya ay balot na balot po ako. Ganito po talaga mga sisi. Ayan mga sis, opo, kapag nagdarasal po ay nagka-cover po kami. Ayan. Tapos pag Islam ka po, nagdarasal ka, ay kailangan mo tanggalin yung mga cutics mo sa kamay. Ganon talaga dito. So ayun mga sisi, may mga nag-comment talaga sa akin na mga bago pang mga viewers ko, mga sis. Oo, sabi proud daw sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit sila napaproud. Actually mga sisi, bilang may kaduwaya ay napakaano po yan na mga bagay, napakasensitibo. At hindi po siya basta-bastang magdesisyon sa ganitong mga bagay. Para sa akin talaga, napauo lang ako na maging duwaya kasi nga ay iba yung sitwasyon namin. Oo, iba ang sitwasyon namin sa ibang mga Pilipina na may kaduwaya. Kami kasi yung asawa ng asawa ko ay matagal na po siyang may sakit. O inalagaan na po siya. Tapos yung mga anak niya kasi ay nasa malayo, nasa mga ibang bansa sila. Tapos ang naiwan dito ay isang anak lang na lalaki. Oo, ano po siya mga sisi, na manggagamot po siya, doktor po siya. So nagtatrabaho siya. Tapos dito sa bahay, sa baba kasi mayroon po talaga akong sariling space dito sa taas. Oo, binigay yan na right ng asawa ko. Binigay niya sa akin. Mayroon akong sariling kusina, mayroon akong sariling mga gamit, ref, mga oven, mga gamit. Binigay niya talaga yan sa akin. At yung kwarto na space na tahian ko. Nagpasalamat rin po ako talaga na suportado si Mister sa pagtatahi ko. Napulol ako talaga. Minsan talaga mapulol ako mga sisi kasi Tagalog. Hindi po kasi ako Tagalog, Bisaya po talaga ako. So yun mga sis, hindi po talaga madali na magdesisyon ka sa buhay mo na papayag ka na may kaduwaya ka. Oo, Pilipina rin naman ako. Kahit balik Islam ako ay ang babae ay pareho lang talaga. Depende yan kung paano natin uunawain. Okay? So, si Mister po, matagal na po may sakit yung asawa niya. Tapos si Mister ay nagtrabaho sa abroad. Tapos, yung asawa niya talaga, may nag-aalaga niyan sa kanya. Katulong. Oo. Tapos, mayroon kami stay out na tagalinis sa bahay. Para yung katulong ay mag-focus po sa unang asawa. Hindi po madali magkasakit mga sisi. Oo. Lalo na kung may edad na. Hindi talaga madali.
ako nga nung nagkasakit ako, maranasan mo talaga ma-feel na ang hirap pala kung magkasakit. Yung bang wala man lang nangumusta, yun bang may mag-abot sa iyo ng mga gamot, tapos may sakit ka pa, nasa kwarto ka lang, wala kang taong makikita. So, ayaw po ng mga anak ni Mister na ganyan. Ang nangyari po, may anak kami ni Mister, may bahay naman kami sa Pilipinas. Oo, that time na nagtrabaho pa si Mister, noong nagdesisyon siyang mag-resign. Oo, that time may bahay kami sa Pilipinas. So, ang desisyon talaga, uuwi siya ng Pakistan. Uuwi talaga yan sila mga sisi. Kahit saang bansa pa yan sila napunta. Pag may time na talaga natatanda sila, uuwi talaga yan sila. Kasi nandito yung mga kamag-anak, ganun ba. So, na-feel ni Mister kasi matagal na siyang nagtatrabaho. Matagal na din kaming matagal na kaming nakastay sa Pilipinas, kami ng anak ko. Every year kaming bibisita sa kanya sa Abu Dhabi. So, na magdesisyon na mag-retire si Mister, ay naramdaman niya yung parang napaka-lonely ng buhay, ganun ba. So, kaya tinatawag kami ng anak ko. Oo. Wala namang problema yung kadwaya ko about sa akin kasi galing po talaga sa puso niya ang pagtanggap sa akin. Hindi kami tinago ni Mister nung nag-LDR pa kami. Hindi ako tinago ni Mister. Pinakilala ko sa anak niya. Yun talaga ang pinaka-importante. Kasi mahirap kasi na may kadwaya ka tapos tinatago ka. Oo, yun po ang pinakamahirap. Kasi kahit saang bansa kayo kinasal, kahit naka-register pa kayo doon sa Philippine Embassy natin sa Pilipinas, pagdating po dito sa Pakistan ay wala ka po sa kanilang family tree. It means hindi ka po niya asawa. So, ako kasi nakasal kami ni Mister sa Pilipinas. Nung dumating kami dito, syempre kailangan namin kumuha ng PUC, yung card ba. Oo, kasi kapag visa kasi mga sisi ay 1 year lang. Oo, 1 year lang ang effective na visa namin, family visa. So, ang ginawa ni Mister, ina-advisean kaming magpakasal ulit dito sa Pakistan. So, niregister namin yung kasal namin dito sa Union Office sa Pakistan. Nagpakasal kami, tumawag si Mister ng imam, inasikaso niya. Kaya nagkaroon kami ng POC ng anak ko. Oo. So, ayun nga mga sisi, kahit sabi ko, kahit saan kayong country na makasal, kahit single ang lalaki, kung hindi marehistro yung kasal ninyo sa Pakistan Embassy kung saan kayo na country, ay hindi po kayo masama sa family tree niya. Hindi kayo kasal dito sa Pakistan. Ganon po talaga mga sis. So, kailangan napaka-importante niyan. Kung pakasal ka sa ibang bansa, dapat iparehistro sa Philippine Embassy sa Pilipinas, tapos iparehistro din siya sa dito sa Pakistan. Oo, kasi mayroon naman Pakistan Embassy kahit sa kang country, di ba? Yun talaga. Tapos, yun na, nakakuha ako ng POC. Yung about sa situation namin dito sa bahay, LDR pa lang kami, tinanggap na kami ng unang asawa, pati ang unang pamilya. Mas nakilala namin ang isa't isa nung nagsama na kami dito sa bahay. Oo. Wala ka naman pong dapat ikaselos, lalo na sa taong may sakit. Yun talaga. Mas naano ako, minsan nag-aaway kami ni Mister. Gusto ko kasi, kasi siya, yun bang kahit sinong tao, binibigyan niya, binibilhan niya, ganun ba? Minsan naiirita ako. Sabi ko sa kanya, unahin mo munang bilhan kaming dalawang asawa mo bago yung ibang tao. Oo, ganun ba? Ang punto ko lang is, yun bang isatisfied mo muna kaming dalawa sa mga bagay na gusto namin na makapagpapasaya kaysa ibang tao. Ganun ang sabi ko sa kanya. Kasi mostly kasi sa mga Muslim, mga sisi, lalo na dito sa Pakistan, sila, mahilig sila, parang kaugalian na nila yung magbigay-bigay na kahit sino, lalo na kung may magkasakit sa iyong pamilya,
wala naman akong ano niyan mga sisi, wala naman akong interfere na ganyan kasi ang charity act, mga ganyan every year ay hindi yan pwede na i-involve natin yung sarili natin or hadlangan natin. Malaking kasalanan yan sa relihiyon. Okay, so wala ako dyan, labas ako sa ganyan. Tapos ang set up naman namin dito sa bahay mga sisi, ako, busy ako sa mga gawaing bahay dito sa taas kasi may anak akong inalagaan. May sinister din. Tapos, mag-alaga ako sa bahay. Nagtatahi ako, napaka-busy ko. Minsan nga, sinasabihan ko si mister, yung anak ko nasa school, sabi ko sa kanya, doon ka mag-standby sa baba para mano sa aircon ba? Kasi, napaka ano ng kuryente kung dito mag-on siya sa kwarto ng aircon tapos sa baba din. Sabi ko sa kanya mag-standby ka doon. Oo. Matanda na po yung kaduwaya ko. Ano na po siya? 70 na po siya. Tapos yung asawa ko is mag-71 na ngayong November. Siya din mag-71 na din. Ganun ba? Matanda na talaga mga sisi. Alam niyo po, kapag nagdesisyon kayong magduwaya, isipin nyo rin kung bukal sa loob talaga sa unang asawa yung permiso na pinagkaloob niya na tinatanggap ka niya. Oo, kasi kapag ang lalaki kasi kapag hindi humihingi ng permiso sa unang asawa, malaki kasing gulo iyan. Oo, kasi ang pag-aasawa kasi ay napakataas na panahon. Tapos may mga iba-iba pang mangyayari. Kapag bukal sa loob ng unang asawa na tinatanggap yung pangalawang asawa at pinapayagan yung asawa niya, ay hindi magkagulo, hindi magkaaway, ganun ba? Diyan kasi magsisimula yung away, gulo. Kaya yun, ang lalaki ang maiipit talaga. Kaya sana ang mga lalaki sana, kung gusto ninyong may kaduwaya, dapat mabigat yung rason. Mabigat yung rason ba? Para matanggap din ng unang asawa, bakit naghanap ka ng pangalawang asawa? Sana ganun ba? Kasi kaming mga babae ay pareho lang din naman kami ng nararamdaman. Kaya, kapag ang asawa ko ay pumunta sa babae everyday, syempre, kailangan din niyang kausapin kasi ang hirap kaya may sakit ka. Ding-ding lang yung makikita mo sa kwarto, tapos wala ka pang makausap. At minsan din, kapag hindi ako busy, bumababa din ako. Lalo na kapag lalabas ako, mamili kami, dadaan talaga ako doon. At mag-ano ako sa kanya, magbigay ako ng assalamualaikum, gano'n, mag-usap-usap kami kahit hindi kami masyadong magkaintindihan. Gano'n ba? Alam niyo po kasi, kapag iniisip mo, ano pang dahilan na ikakasiselos mo? May sakit na nga yung tao. Tapos, titingnan mo yung tao kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, may sakit. Hindi naman madali. Kasi, once na may sakit kasi tayo, ang iisipin natin yung sarili natin na maibsan yung mga nararamdaman natin, di ba? Kapag masaya ako makita na pag nakita niya yung anak ko, hinahalikan niya. Kasi, 10 months din ako wala dito eh. Oo, iniwan ko yung anak ko dito. Tapos, si mister, pumunta sila sa baba. Oo. Tapos ako nandun sa Pilipinas kasama sa unang anak ko. Wala na yan talaga. Kasi pag mag-matured ka na, maintindihan mo na lahat. Yung utak mo ay kapag nagmamatured na, lahat ng bagay matimbang-timbang mo. Oo. Hindi yung ano kasi, yung bigla ka na lang magselos, magtinutupak. Ano ka pa niyan, hindi pa matured yung utak mo. Hindi mo pa naintindihan ang mga bagay-bagay. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo kasi tao ka lang din naman nasasaktan. Hindi talaga maiiwasan yan, lalo na kung bata ka pa. Yung bigla ka na lang magselos ng walang dahilan, normal lang yan sa babae. Abnormal ko naman kung wala kang nararamdaman. Ang sa akin lang, ang hinihiling ko lang, kahit na pangalawang asawa ako, ay pantay yung trato niya sa amin. Yun lang talaga ang hinihiling ko. Marami kaming pagsubok na dumating sa buhay namin. Simula nung nakasal kami hanggang umabot kami ng 14 years. Oo.
Mga anak niya kasama ko dito. Iba kasi tayo mga Pilipina, para tayong manahimik lang tayo kasi gusto natin magbigay ng respeto. Sila kasi makipag-usap sila sa iyo, ganon. Kaya nung kinausap ako ng anak ni Mister, doon ko napulot or nakuha ang mga bagay-bagay. Sabi niya, ang buhay mag-asawa ay hindi talaga madali. Oo, pinapayagan nila yung ama nila kasi yung asawa ko may sakit may sakit sa puso. So binigay nila ang kalayaan niya na mag-asawa ulit kasi para maging masaya siya, may tao siyang makasama, may taong mag-alaga sa kanya. Ganyan sila kabait yung mga anak niya, which is dati na misinterpret ko na baka hindi nila ako gusto, ganun ba, parang tigtupak yung utak ba kasi bago pa lang nag-a-adjust pa lahat ng mga bagay. Kapag hindi nag-uusap kasi may iba-iba yung nasa isip natin kapag hindi nag-uusap, kaya kailangan talagang mag-uusap para magkaintindihan kasi hindi naman tayo powerful na palagi tayo nagpre-predict. Oo, tapos iba na pala yung naisip natin. Yan talaga ang mali talaga. Kaya lahat ng mga bagay na yan na-realize ko talaga. Sa ngayon talaga, ang iniisip namin na maka-overcome yung mga may sakit, yung anak ko ay makapagtapos ng pag-aaral nung nasa Pilipinas, at dito yung anak kong lalaki. Yun lang po talaga ang mahalaga. Kapag matured ka na, ang kalusugan na po ang iniisip ninyo. Kasi tayong mga babae, kapag mag-edad na tayo ng 40 plus pataas, ay dyan na po lalabas yung mga nararamdaman natin, madali tayong mapagod, or one day magkasakit tayo. Ganun ba? So yan na ang ma-priority ninyo sa isip. Pero yung mga bata-bata pa, ayun, nagmamaktol, na-depress, kasi may kaduwaya siya, yung asawa niya nangabit. Oo, normal lang iyan. Oo, hindi naman lahat ng babae ay strong. Oo, ang hirap ng ganyan. Kahit artista pa, ano pang perfect ng buhay, kahit ang yaman pa, yung nagkahiwalay pa ang mag-asawa. Oo, mostly kasi nakita natin, lalo na sa Pilipinas, na kahit 6 pa yung anak, ang lalaki nangabit, iniwan yung mga anak at ang asawa. Yun ang mahirap. Yun bang iniiwan mo yung responsibilidad mo. Kung lalaki ka na hindi magkontento sa isang tao, ala, kaya ano talaga, parang na choice na binigay ng ano na pwede kang mag-asawa ng 4 kasi lalaki ka na hindi magkontento or ano ang rason mo, pero hindi pwede na iiwan mo yung responsibilidad mo. Ang ibig sabihin niyan, magdusa ka sa responsibilidad mo. Hindi madali na may kaduwaya ka, may 2 asawa ka, 3, lalo na kung may anak lahat. Uy, ang hirap na ng buhay ngayon, ang hirap na. Tapos may kaduwaya ka, may 2 bahay yung asawa mo, 2 bills ang babayaran mo, 2 konsumo ang babayaran mo. Ganun. Tulad sa amin, may ref sa baba, may ref sa taas, kung ano appliances sa baba, may appliances sa taas. Ang babayaran double. Oo. Yan ang consequence na haharapin kapag mag-aasawa ka ng 2. 2 na yung responsibilidad mo. Kasi ang Muslim kasi hindi katulad sa Christian na yung wala naman, hindi naman ito about sa religion. May mga tao lang talaga na lalaki na katulad sa mga Muslim na inallowed siya na maraming asawa. Hindi naman madali na mag-asawa ka dyan. Kasi mahirap na ang buhay ngayon, di ba? Pero sa ibang tao kasi, aside sa hindi siya Muslim, ayun, kahit napakahirap na, nagbibisyo pa, ang dami pang anak, ang payat-payat na ng mga bata, hindi pa nakapag-aaral, ang asawa na losyang na, tapos mambabae pa, iiwan yung responsibilidad. Di ang saya nung isa. Yun ang masama. Oo, yan ang masama talaga. Kaya ina-allow ng maraming asawa. Okay, pwede ka mag-asawa ng marami sa Muslim, pero hindi mo pwede iwan ang responsibilidad mo. Dapat equal yung pagtrato mo sa asawa mo at sa mga anak mo. Sinong nagsasuffer? Ibang tao o ikaw? Siyempre ikaw, kasi ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang nagdidesisyon niyan. Kaya magdesisyon ng maayos sa buhay. Oo, yun talaga.
Kaya tayong mga babae, ako napapayag ako na mag-asawa ulit kasi nga nag-asawa ako ng may asawa kasi ang heavy reason is hindi na siya makaprovide ng mga responsibilidad niya sa asawa ko based sa isang Islam. Tapos tinanggap niya ako buong puso, kaya tinanggap ko rin. Bakit mo naman iisipin yung mga sinasabi ng ibang tao hindi na nga yan mga perpekto? Okay? Hindi yan makakatulong sa pamilya natin na mumuhay dito sa mundo. O di ba? Kaya yung mga tao talaga kapag mag-matured ka na, maintindihan mo yan. Lahat ng mga sinasabi ko, maintindihan mo yan. Pero kapag mayroon kang, marami kasing mga Pilipina across around the world na nakapag-encounter, nakapag-asawa ng same ko, ng kalahi or anong lahi, Arabo, Egyptian, basta Muslim, tapos may kaduwaya. Ang iba kasi wala lang, nagduwaya lang kasi allowed ganun ba? Pero deep inside as babae, masakit po talaga yan. Masakit iyan. Pero sa katagalan ng pagsasama, para bang hihilumin ng panahon ang inyong mga puso matanggap ninyo ang isa't isa. Oo, pag maaga mong tanggapin ang iyong sitwasyon, mas maagang may peace of mind ka sa puso mo. Ganon talaga. Oo, ganon talaga. Kapag second wife ka, tapos kinamumuhian mo yung unang asawa, pinagsisilosan mo, or ano, wala na, naging masama ka na. Wala na, wala ka ng peace of mind. Kaya, kailangan talaga kapag pumasok ka ng isang duwaya, ay dapat talaga ay timbang-timbangin ng maraming beses ang pag-iisip kung kaya mo ba ang pinasok mo. Yun talaga. Kasi ang pagduduwaya is a sacrifice. Oo, ganun talaga. Kasi ang pag-aasawa hindi madali. Yung iba nga, walang kaduwaya, naghihirap pa sa buhay. Lagi pang nag-aaway kasi ng babae. So, nagkasala na. Kahit sino-sino ng babae ang sinasama. May mga lalaki talagang ganyan. Ang hirap pigilan. Kaya, sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng lalaking mapagkatiwalaan, ganon ba? Lalo na good provider, ganon talaga mga sisi. Asawa ko may sakit na, tapos yung unang asawa may sakit din, tapos bakit kailangan ko pang isipin ang sinasabi ng mga tao? Ang importante sa akin ngayon ay mabigay ko ang responsibilidad ko sa asawa ko bilang isang asawa, kasi hindi ko alam kung mauuna ba kung kunin ni Lord or siya ba. So ayaw kong pagsisihan na dumating ang panahon na gano'n. Wala na tayong rewind sa buhay, mga palangga, lahat tayo mamamatay. So at least ipakita natin kung gaano natin sila kamahal, i-consider natin at pag-usapan yung mga pagkukulang sa isa't isa. Ayaw ko maging pabigat sa asawa ko, sa totoo lang, ayaw ko siya bigyan ng problema. So kung may mga problema ako na kaya kong bitbitin, ay binibitbit ko yan. Kasi may sakit yung asawa ko, ayaw ko siyang magka-stress. Yun, 'di ba? So, much better pa na ako na lang magdala kaysa ibang tao. Ganon talaga. At umiwas na ako sa mga toxic, mga ganon. Wala na yan. Pag matured ka na, wala na yan sa isip mo. Kapag nakita mo na yung may mga toxic na mga tao, wala, back out na ako dyan. Ganon talaga. Kasi walang kwenta yan, nakakadala yan ng stress sa buhay, magkakasakit pa tayo. Diba? So, yun lang po talaga mga sisi. Ako po ay namumuhay lang dito ng simple sa Pakistan. Inalagaan ko po yung pamilya ko, minomonitor ko ang anak ko. Ang importante sa akin ngayon ang kinabukasan ng 2 anak ko. At yun na, mamumuhay ng maayos araw-araw na sana walang sakit. Yun lang talaga. So, dito lang po talaga ang ating video mga sisi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin dito sa buhay ko sa Pakistan. Maraming salamat. Allah Hafiz.